Nako, mga kababayan, eto na nga yung ating pag-uusapan ay patungkol nga dito mga kababayan sa banat no ni UC Claire Castro no patungkol kay tawag dito kay Mike Dipensor, di ba? Antonio Jesus Hilupo and kay Expedita Hakama. Ayan, and kay Ma'am Elsie Miranda ng Hong Kong, and kay Ma'am Angelita Holsinger. Ayan, I love shoutout po. And kay Lani Valino. Ayan, Connie Manlapas and kay Rodura Gupito. Ayan, Francis Tesorero, Tesorero Hilupo. Sir Jericel Capuno, and kay Ma'am Vilma Binsunda. Ayan. So ngayon mga kababayan, ito yung ating pag-uusapan patungkol dito sa birada ni Jose Claire Castro na kung naalala ninyo, itong si Mike Dipensor mga kababayan ay sumabit nga ang kanyang asawa at anak dito sa raid ng NBI, no? Yung sinalakay ng NBI, itong KTV bar, at yung nahuli nga doon yung mga 6 din, yung mga kalaswaan, diba? May mga nagdodroga pa sa loob, ay ang nangyari po mga kababayan ay ang sabi ngayon at pinakalat itong kampo ng mga DDS na ginigipit daw itong si Mike Dipensor. So ngayon mga kababayan, nag-react itong si Jose Claire Castro sa sinasabing gipit, no? Yung salitang ginipit. O anong klaseng gipit po ba 'yan? Ginipit ba na hindi makagalaw? Ito po mga kababayan, pakinggan natin ha. Anong masasamang ginagawa nyo? Kasalanan ng gobyerno? Ito nga mga kinita ni Labi Pizarro, di natin tumbayad yung tax nyo. Nalugi na ba yung gobyerno sa inyo? Tapos masarap yung naging epekto ng ganyang kalalaking bilyones na pumapasok sa bank accounts nyo? Tapos gobyerno pa rin na may kasalanan? Katulad nito. Meron kayo sarili yung aquarium. Meron magagandang chikas. Iinuman kayo dyan. Magamit ng drugs. May marijuana. Tapos may sex din. Ang saya-saya. Yung mga ilaw, kumukuti-kutitap. Nung nahuli kayo, kasalanan pa rin ng gobyerno. Namumuliti ka lang sa mga di umanong masasamang ginagawa nyo. Kasalanan ng gobyerno? Ito nga mga kinita ni Labi Pizarro, di natin tumbayad yung tax niya. Nalugi na ba yung gobyerno sa inyo? Tapos masarap yung naging epekto ng ganyang kalalaking bilyones na pumapasok sa bank accounts nyo. Tapos gobyerno pa rin na may kasalanan? Katulad nito. Meron kayo sarili yung aquarium. Meron magagandang chikas. Iinuman kayo dyan. Magamit ng drugs. May marijuana. Tapos may sex din. Ang saya-saya. Yung mga ilaw, kumukuti-kutitap. Nung nahuli kayo, kasalanan pa rin ng gobyerno. Namumuliti ka lang sa mga di umanong masasamang ginagawa nyo. Diba? Yun po yun mga kababayan. Kaya, kasi kadalasan mga kababayan, ito kasi yung laging sinasabi nito mga DDS, no? Lalong-lalo na kay isa na to si Mike Dipensor na sumisigaw-sigaw na si PBBM daw mastermind dito sa korupsyon, sa flood control at dito sa mga mali-maleta. So ngayon mga kababayan, noong siya na ang nahuli, siya na ang nabisto yung sangkot itong asawa at anak, ang sabi agad ginigipit. Kasalanan ng gobyerno, nagmahal ang gasolina, kasalanan ng presidente. Paano nangyari na kasalanan ni PBBM kung nagmahal ang gasolina? Take note, buong mundo po nagtaas ang presyo ng gasolina. At pangalawa, mga kababayan, mga kababayan, ano pong kinalaman ni PBBM? Ganito mga kababayan, ganito ang pinaka-problema kasi dito sa mga DDS. Kung isa kang DDS, marami kang anak, hindi mo mapakain yung mga anak, alam mo ang sisihin gobyerno. Ito ang sakit nito mga DDS na to Si Mike Dipensor ganyan. Birada ng birada sa gobyerno. Tira ng tira sa gobyerno. Ngayon nung nabutasan, ni-raid itong sinasabing KTV bar, tapos hotel, ang sabi kasalanan ni PBBM. Ano yun? Gumawa ka ng kabulastugan, si PBBM may kasalanan. Kasalanan kasi nabisto. Ganun ba yon? Katulad nun, ay nakita akong motor. Yung motor mga kababayan, sumabit sa kable ng wifi. Ano yung mga internet, di ba? Yung may Converge, di ba? PLDT, tawag dito Globe, di ba? Nasa kalsada yan, may mga kable. Sumabit doon yung motor. Ang sabi agad ng driver na nakakita, hala pre, kawawa naman yung motor mo, buti di ka nagdisgrasya, kasalanan to ng gobyerno.
Sabi ko naman, paano naging kasalanan ng gobyerno? Wala namang kinalaman ng presidente or ang gobyerno dyan sa mga kable ng mga wifi, yung mga Converge, no? Yung mga PLDT. Anong kinalaman ng gobyerno dyan? Kasalanan mismo ng mga internet provider yan. Pangalawa, kapag bumaha, kapag bumaha sa kanilang lugar, no? Hindi pa presidente si Marcos, binaha na sila. Hindi pa si Marcos naging kongresista, naging gobernador, binabaha na sila. Ngayong naging presidente na si Marcos, ang isisi na kasalanan to ni Marcos. Kaya tayo binaha. So bakit si Marcos lang ba ang naging presidente? Paano naman yung mga nagdaang presidente? Kapag dumami ang anak, kasalanan ng presidente. Bakit? Si Marcos ba ang repere nung nagkantutan ng asawa mo? Pag nagmahal ang gasolina, kasalanan ng presidente. Pag nabisto kayo dyan sa nagdudroga, nahuli kayo, kasalanan ng presidente. Pag nagbenta ka ng peke or smuggle, kasalanan ng presidente. Kapag ka nahuli ka ng immigration, kasalanan ng presidente. Bakit presidente lagi sinisisi? Bakit gobyerno lagi sinisisi? Pag bababa ang sahod, kasalanan ng gobyerno. Putang ina. Meron nga akong kilalang congressman dyan na laging sinisigaw, manggagawa, manggagawa, manggagawa. Ending, walang nagawa. Puro reklamo, hindi iniisip, sumasahod naman siya dyan ng daan-daan libo. Diba? Kita nyo, manggagawa, manggagawa. Mga kamanggagawa ko dyan, kung saan-saan ganito, ganyan. Keme, utot mo. Alam mo, kung gusto mo makatabang sa makatulong sa tao o makatabang sa Bisaya, huwag kang pumasok sa politiko. Bakit? Kasi nga, kahit magsisigaw-sigaw ka dyan, samahan mo sila mag-rally dyan, mag-welga, yung sahod mo hindi bumababa. Diba? Pero yung mga kasama mong nag-welga, nga yan, walang kakainin. Bakit? Nag-rally, hindi na lang nagtrabaho para kumita. Diba? Kaya ito, binanatan ni Yussi Claire Castro itong si Mike Defensor. Kasi bakit? Noong time na gumawa kayo ng kabulastugan, nagnegosyo kayo ng ganyan. Tapos pag nahuli kayo ng otoridad, sasabihin nyo agad, kasalanan ni PBBM. Aba, kakaiba naman yun. Nakaw ang sadya kaya pumasok sa politics, Sir Ken, di ba? Sabi nga nung in-interview, merong isang parang event yata yun eh. Ang sabi niya, Kuya, ano bang kaibahan ng magnanakaw sa politiko? Sabi ni Kuya, sumagot siya, ang magnanakaw, nakaw muna bago takbo. Diba? Ang politiko, takbo muna bago magnakaw. Sapol si Mayor. Alam ko mayor yun eh. Mga kababayan. Kaya nga, sa totoo lang, Diyos ko, ginigipit daw siya. Paano nangyaring ginigipit si Mike Defensor ni PBBM? Nagtataka lang ako mga kababayan. Saan bandang ginigipit siya? Una, kung may negosyo kang may kahalong kalaswaan, di ba? Hindi po panggigipit yan. Problema mo yan. Di ba? Kung may negosyo kang may halong katarantaduhan o illegal, hindi po ginigipit yan. Bakit? Hindi pa presidente si Marcos, kung nag-operate ka na dyan, ginigipit ka pa rin ba? Di ba? Pagka nabisto kayo sa mga illegal ninyong gawain, ang sabihin nyo, ginigipit kayo. Diyos ko, hindi po panggigipit yan. Kumbaga, kung sa bahay yan, nahuli kang nagalulo, di ba? Yung pagiging immoral mo, talagang papagalitan ka ng magulang mo. Ba't ka nagalulo dyan? Magtrabaho ka doon instead na maglulo. Katulad niyan, nahuli ka ng otoridad na meron kang negosyo na may kalaswaan, may halong droga o illegal. Ang sisihin mo agad, gobyerno, ginigipit ka kasi ikaw yung makuda, ikaw yung mabukas sa administrasyon, ikaw yung kritiko. Aba, alam mo pala, ganito yan eh, sabi ni Banat Bay. Sabi ni Banat Bay, mga kababayan, hindi lang niya sinabi sa sambayan ng Pilipino at sa mga supporter niya na kung paano siya ginipit ng administrasyong Marcos, nagmura pa siya. Nag-comment ako doon, kaka-upload lang niya, bagong-bago, siguro last week yata yon. Sabi ko, ako ata ang pinakaunang nag-comment, sabi ko, Banat Bay, wala naman po sigurong magigipit, no? Kung wala namang rason na para gipitin ka.
Paano kasi hindi ka gipitin ng gobyerno? Putang ina mo ka. Awayin ng kagawad, hindi mananalo yung kagawad eh. 'Di ba? Ganon yan eh, mga kababayan. Ulitin ko sa inyo nagrereklamo itong mga DDS, ginigipit daw sila ni PBBM. Ganito yan eh. Wala naman po sigurong rason para gipitin kayo kung hindi kayo gumawa ng ikakagipit ninyo. Ganito lang yan. Wala naman sigurong rason para i-chismis ka kung hindi ka gumawa ng kakachismisan sa'yo. Diba mga kababayan? Mali ba ako? Tama. Ngayon, do you think mga kababayan, si Mike Defensor kung hindi siya dito sabit sa kanyang Blue Hotel, no, sa Pasig, do you think madamay siya? 'Di ba? Sabi nga ng NBI, ito, pakinggan niyo mga kababayan. Director, ano po yung pinaka-crucial na proof na nag-uugnay sa mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor dito sa human trafficking operation sa ginawa niyong raid sa Pasig? Well, una na po dito, yung pong dokumento na galing sa Security Exchange Commission, yung pong GIS nila, yung kanila pong Articles of Incorporation, kung saan po dito ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor, ang chairman at presidente ng SIRIN, at ang treasurer naman po ay ang kanyang anak, si Mike Miguel Gabriel po. Okay. So ito pong SIRIN, SIRIN Corporation na to, nakalagay po mismo doon sa dokumento na they're doing their business under the name and style of Blue Hotel. At yung Blue Hotel po, yun na nga po yung lugar kung saan po ginagawa yung mga illegal acts of prostitution po. Well, Director, I'm wondering, ito bang Articles of Incorporation na ito, kailan po ito isinumite at kailan huli nag-update sa Securities and Exchange Commission ang kumpanyang ito? Ito po ito, 2025. Okay. 2025 po ito. Bago po ito, 2025. At meron Ayan, klarong-klaro mga kababayan. Paano nangyari at sinabi ni Mike Defensor na ginigipit siya, no? Paano nangyari na sinabi ni Mike Defensor na pinahirapan nila yung libu-libong mga trabahante sa hotel? May tanong ko lang. 2025 pala itong nakapangalan sa asawa at anak mo eh. Sasabihin ninyo, hindi na daw sila ang may hawak. Bakit yan ang nakalagay dun sa permit? 'Di ba? Bakit ang nakalagay 2025? So ano 'yun? Kakatigil lang ng operasyon, hindi na kayo ang may hawak? 2025, ano pa lang ngayon? January, February, March, April pa lang? 4 na buwan pa lang? So ibig sabihin 4 na buwan hindi na kayo ang nag-ooperate niyan? Pero ang nakalagay dun sa Security Exchange and Commission, kayo? Tapos sasabihin nyo, ginigipit kayo. Hindi po panggigipit yan. Meron lang talaga kayong illegal na ginagawa. Alam nyo naman siguro yan sa batas na kapag illegal, hindi po pwede sa government yung ganyang illegal. Pogo nga, pinatigil Tapos yan, kayo, mag-ooperate kayo dyan. pong business permit na galing po sa City of Pasig na 2026. So yung sinasabi po ni dating Secretary Mike Defensor na 2019, hininto na, hindi po totoo yun. Di ba? Galing sa Security Exchange and Commission 2025, nakapangalan yung kanyang asawa. Tapos, sa permit sa Pasig 2026, sa asawa pa rin niya nakapangalan. Tapos, sabihin niya 2019, hindi na hindi na nag-operate at hindi na sila. Bakit nakapangalan pa rin sa asawa niya sa 2026 diyan sa Pasig? Di ba? Sabi ni Tony Ninobla, sabi niya, ang sabi ni Mike Defensor ay 2019 pa hindi nag-operate yung company. Sige, 2019 hindi nag-operate. Pero bakit nakapangalan sa asawa mo until 2020 hanggang ngayon 2026? Mismo ang NBI na ang may sabi, Ayan, Exchange Commission ang kumpanyang ito. Ito, 2025. Okay. 2025 po ito. Bago po ito, 2025. At meron din pong business permit na galing po sa... Wait lang mga kababayan, may ads lang. Tapos sasabihin nyo, ginigipit. Director, ano po yung pinaka-crucial na proof na nag-uugnay sa mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor dito sa human trafficking operation sa ginawa niyong raid sa Pasig? Well, una na po dito, yung pong dokumento na galing sa Security Exchange Commission, yung pong GIS nila, yung kanila pong Articles of Incorporation, kung saan po dito ang asawa ni dating Congressman
Mike Defensor, ang chairman at presidente ng SIRIN at ang treasurer naman po ay ang kanyang anak na si Mike Miguel Gabriel po. O, di ba? Wait lang po ha mga kababayan. Nakita nyo yun? Mhm. Di ba mga kababayan? Narinig nyo yun? Sinabi mismo ng NBI. Ah? Okay. So ito pong SIRIN, the SIRIN Corporation na to, nakalagay po mismo doon sa dokumento na they're doing their business under the name and style of Blue Hotel. At yung Blue Hotel po, yun na nga po yung lugar kung saan po ginagawa yung mga illegal acts of prostitution po. Well, Director, I'm wondering, ito bang articles of incorporation ito, kailan po ito isinumite at kailan huli nag-update sa Securities and Exchange Commission ang kumpanyang ito? Di po ito, 2025. Okay. 2025 po ito. O, di ba? Bago po ito, 2025. At meron din pong business permit na galing po sa City of Pasig na 2026. O, di ba? Ayan. 2025 galing sa Security Exchange and Commission. 2026 galing sa City of Pasig na permit. O, nakapangalan sa asawa at sa anak. O. So, alin ang papaniwalaan namin? Yung permit o yung sinabi ni Mike Defensor? Sabi po ni dating Secretary Mike Defensor na 2019, hininto na, hindi po totoo yun. Okay. Nag-ooperate po sila hanggang ngayon po. Nasaan na po sila ngayon? Itong mag-ina ni former Congressman Defensor at may indication po ba na posibleng umalis na sila sa bansa? Well, hindi ko po alam yan, pero na-find na po yung kaso sa kanila at siguro naman naharapin po nila ito dahil meron naman silang mga sinasabing depensa. So, maganda po, mabanggit po ito doon po sa ating prosecution ng Pasig City Prosecution. Mahirapan talaga sila dito, mga kababayan, na lusutin kasi human trafficking ito. Kapag nakulong ito, alam nyo pa naman ang pag-human trafficking tapos may drugs pa. Walang piyansa ito, mga kababayan. Nasasabihin na naman ito ni Mike Defensor, ginigipit siya, Diyos mio marimar. Hindi po panggigipit yan. Malalaman naman natin yan kasi kung walang ebidensya, hindi ka makukulong. Kung walang ebidensya, hindi ka, tawag dito, hindi ka makakasuhan. Kung kumpleto ang ebidensya, alam mo na. Director, paano ninyo mapapatunayan na hindi lang sila owners on paper, kundi may direktang kinalaman doon sa operasyon ng sinasabing sex trafficking din? Kasi may nabanggit may nabanggit na po ba yung mga naarestong manager o mga empleyado na nagtuturong involved talaga sila doon sa operation itself? Well, may mga testimonya po, nandoon na po, na-submit na rin po yan sa, sa Kompleto. Piskalya. Pero, ang importante po kasi dyan, under the Human Trafficking Act, kung kayo po ay nagpimintin na establishmento na ginagamit sa human trafficking, kayo po ay liable. Ang modus po kasi nito, yung Kita nyo, mga kababayan, paano kung yung mga mga manager, mga supervisor, 'di ba? Aaminin ang amo po namin, ang nagpapasahod po namin at ang nag-ooperate po dito ay si ganito. Di patay silang lahat. 'Di ba? Lahat ng DDS may mga diferensya sa utak. Tama ka, Ken. Panganapalitan ng bagong pyesa, yung kanilang utak, ibang kulang, yung iba kulang ng tornilyo. Nobel yung kaso ng mag-ina ni Mike Defensor. Kinarma na sila sa kalokohan at kawalang hiyaan niya. Ang problema kasi dyan, sir, kung tumakas na nga. Pero, kailangan madaliin na agad yan. Kasi kapag nakatakas yan, at least magkaroon ng show cause order. Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, good luck. Ayan, sigaw kasi kayo ng sigaw. Mami Rian, solid PM! Kumusta ka na dyan, ma'am? Itong Chicago KTV, doon po yung transaksyon. Doon nag-uusap, doon po nagkakaroon ng alukan ng pagkakaroon ng sexual favors for pay. At hanggang nagkasundo na po, may hagdanan na nakatago, paakyat po doon sa Blue Hotel nga po, at doon po ginagawa yung sexual intercourse po. Okay, just to clarify po, dahil sila ang itinuturong incorporators ito sa Zering Development Corporation, Patay. nangangahulugan po na dapat or ang premise ay aware sila sa nangyayaring mga illegal na aktibidad sa kanilang pag-aaring property. Dapat po, kasi unang-una, presidente po si Ma'am Julie Defensor at yung anak po, treasurer. So monitor po yung mga lumalabas at pumapasok na pera dyan. At yung bilang presidente ka, yung day-to-day operation po yan, ay alam mo po dapat na nangyayari. Ang sabi po ni Julie Defensor, political attack
malicious at kasinungalingan political attack daw. yung pag-uugnay sa kanila sa ni-raid na establishmento. Your reactions, please. Or your reaction, please. Sila po yung nagsasabi na political. Alam niyo po, that is very unfair to the men and women of the law enforcement, lalo na po sa NBI. Nung kami po ay nag-raid dyan, kasama po namin ng CSWD, ng City of Pasig, by coordination po, andyan po yung barangay ng, mga barangay officials ng Ugong. So wala po politika dito, sila po ang isa sarili nila na gumawa ng ganyang bagay. At kami po sa NBI, So, ibig sabihin, kung pinulitika sila, ano yung mga babaeng na doon, na rescue, yung 50 kababaihan na binugaw? Ano yun, namumulitika? Ano yun, mga lahat yun? Sinong tanga? Sige, sabihin natin. Kung yung mga 50 pokpok doon sa loob, ano yun, loyalista? Sinong tangang loyalista na magiging pokpok doon, magpakantot ka sa loob, tapos magpahuli ka sa NBI? Ano yun, tanim ng NBI? Yung 50 kapokpok na na-rescue? Kung pamumulitika yun, yung 50 kapokpok, paano nyo i-explain? Ano yun, mga kakamping yun at loyalista, nagpanggap na pokpok? Tapos arestuhin ng NBI? Tanga lang? Di ba? Ano yun, tanga-tanga lang? Sino namang tanga-tangang kakamping at loyalista doon kung pinulitika siya, na magpanggap ng pokpok? Yeah? Tapos magpahuli ka sa NBI, tapos magpa-rescue ka doon sa mga men and women, parang CSWD, ganon. Tanga-tanga lang? Pamumulitik ka ba yun? May 50 ka mga nahuling pokpok doon na na-rescue? Apakabugok lang, no? Hindi nyo malusutan yan, aminin nyo. Yan, kuda kasi kayo ng kuda, para kasi chabit. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, sabit naman, yeah? ang mandato po namin ay hulihin at pananagutin sa batas ang mga tumagawa po ng illegal na bagay po. Kasi minsan po hindi may iwasang mabigyan ng kulay dahil nga kilalang kritiko ng administrasyon itong si former Congressman Mike Defensor. Paano niyo ho sinisiguro na walang pamumulitika sa insidenteng ito? Diba? Paano sinisiguro walang pamumulitika? So, ibig sabihin, yung 50 ka mga pokpok doon na na-rescue, nakuha ng CSWD, ano yun? Puro loyalista yun? Kakamping? Naghahalo yung 25 kakakamping na pokpok at 25 kakakamping na loyalistang pokpok. Andoon, nagpanggap para masira si Mike Defensor. Tanginang yan, sorry to say, ha? Gagawin pa tayong malinaw bobo, naman po, ang ebidensya nagsasabi po. So paano po magkakaroon ng politika? So maganda po, sagutin at ipaliwanag po sa tamang forum. Diba? At wag lang- Paano, ano yun? Tanga lang? Diba? May makuha pang pregnancy test, tas umamin pa yung, kumbaga, parang bugaw na babae doon, sir. Ganyan po, sir. Every weekend po sila or every month po silang nagtitest kung hindi ba sila nabubuntis. Ano yun? Kung pamumulitika, maniwala akong pamumulitika kung ang 50 pokpok doon ay loyalista. Kung ang 25 kapokpok doon ay kakamping, tapos nagpanggap silang pokpok para ma-DN si Defensor. Wala naman eh. Tapos unang-una, di sana yung mga taga-barangay, ano yun, lahat ng mga taga-barangay doon sa Ugong, lahat sila BBM. Alam ko ang Pasig, Lini Robredo, kakamping yan dyan eh. Ano yun, yung mga CSWD, yung mga ano yun, mga BBM, ano yun, supporter. Nagpanggap na CSWD para ma-DNC. Wala na, Mike Defensor, huwag mo na sisihin gobyerno, hindi yan panggigipit. Walang kasalanan gobyerno yan, kasalanan mo yan, di ka marunong magtago ng ganyang illegal na negosyo. Di ba? Pamumulitik ka daw. Di ba? Di ba? Augusto Santo Domingo, sir, di ba? So, yun yung ating reaction, mga kababayan.